Mahigit 2,700 years ago na ang nakakalipas ay may isang propeta na nagsalita ng mga salitang hindi lang para sa panahon niya. Ang pangalan niya ay Isaiah. Hindi lang siya nagbigay ng babala para sa mga tao noon. Ang mga sinabi niya ay tumawid ng libu-libong taon patungo sa mismong panahon natin ngayon. Ayon kay Isaiah, darating ang isang araw na may isang lupain na muling mabubuhay. Isa itong bayan na babalik sa mundo ang babalik. Isang lungsod ang magiging sentro ng atensyon ng buong mundo. At kasabay nito isang malalim na pagbagsak ng moralidad ang magmamarka sa huling yugto ng kasaysayan. May 7 prophecies si Isaiah na isinulat noon pa man. At ang nakakagulat, hindi na sila unti-unting nangyayari. Ngayon sabay-sabay na silang nagaganap. Sa video na ito tatalakayin natin ang 5 lang muna sa 7 propesiya ni Isaiah na nangyayari na ngayon. Ibig sabihin nasa mga huling araw na talaga tayo. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ito ang nakita ni Isaiah. At ito rin ang madalas na hindi na ituturo o hindi na ipapaliwanag ng malinaw. Prophecy number 1, the desert will bloom. Noong panahon ni Isaiah, ang bansang Israel ay wasak hindi lang sa pisikal kundi sa espiritual. Sa gitna ng pagkasira na yon, may sinabi siyang tila imposible. Sinabi niya na ang disyerto ay mamumulaklak, hindi bilang simbolo, hindi bilang metaphor, hindi rin bilang isang malabong ideya sa hinaharap. Ang sinasabi niya, ang tuyong lupa, ang patay na disyerto, ang lupang walang buhay, ay magiging masagana at puno ng ani. Malinaw ang sinabi niya sa Isaiah chapter 35 verses 1 and 2. The desert and the wasteland will rejoice. The wilderness will be glad and blossom like the rose. It will blossom abundantly and rejoice with joy and singing. The glory of Lebanon shall be given to it, the beauty of Carmel and Sharon. They shall see the glory of the Lord, the beauty of our God. Hindi ito tulalang. Hindi rin simpleng inspirational message. Isa itong direktang pahayag tungkol sa isang tunay at makikitang pagbabago sa hinaharap. Ang tinutukoy ni Isaiah ay tiyak na mga lugar, ang Negev at ang Araba. Mga rehiyong kilala sa kasaysayan bilang sobrang tuyo, mainit at halos imposibleng taniman. Sa mas malawak na konteksto ng propesiya, malinaw ang koneksyon. Ang pagbabalik ng sigla ng lupa ay direktang nakalink sa pagbabalik ng mga tao sa Israel at sa pagsisimula ng mga huling pangyayari sa kasaysayan. At ngayon hindi na ito teorya, hindi na ito haka-haka, makikita na ito. Ang Negev Desert ay bumubuo ng mahigit 60% ng kabuuang lupain ng Israel. Ang average na ulan dito ay nasa pagitan lang ng 25 hanggang 100 mm bawat taon. Mas mababa pa kaysa sa maraming disyerto sa mundo. Hanggang kalagitnaan ng mid-20th century, maraming international experts ang nagsabing halos imposible itong gawing sentro ng malawakang agriculture. May mga larawan mula 1940 na nagpapakita ng mabato, tuyong lupa, halos walang permanenteng halaman. Nang itatag ang modernong estado ng Israel noong 1948, napakalaki ng hamon. Isang bansa nakakasilang pa lang, napapaligiran ng kaaway, kulang sa resources at may napakalawak na disyertong halos walang silbi. Iyon ang realidad nila noon. Sa gitna ng sitwasyong iyon may isang pahayag ang unang Prime Minister ng Israel na may bigat kahit hindi niya ito intensyon bilang propesiya. Ayon kay David Ben-Gurion, ang kapalaran ng bansa ay pagpapasyahan sa Negev. Nauunawaan niya na kung may kinabukasan ng Israel, iyon ay nakasalalay sa kakayahan nilang tirhan, paunlarin at gawing buhay ang disyerto. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Pinatunayan ng kasaysayan ng pahayag na iyon. Ang pagbabago ng disyerto ay hindi nangyari sa isang iglap at hindi rin ito isang biglaang himala gaya ng madalas nating naiisip kapag sinasabi ang salitang miracle. Sa halip ito ay bunga ng maingat, planado at tuloy-tuloy na proseso na inabot ng maraming dekada. Pero narito ang mahalagang punto. Ang mismong katotohanan na nangyari ito ang siyang himala. Ang pinakamalaking hadlang noon ay malinaw. Kakulangan ng fresh water. Para masolusyonan ito, gumamit ang Israel ng 2 complementary strategies na sabay na isinagawa. Una, ang desalination ng seawater gamit ang reverse osmosis. Sa prosesong ito, ang maalat na tubig dagat ay ginagawang ligtas at angkop para sa inumin at sa agriculture. Isa sa mga pinakakilalang pasilidad ay ang Sorek plant, isa sa pinakamalalaki sa buong mundo. Kaya nitong mag-produce ng humigit kumulang 150 million cubic meters ng tubig kada taon.
Pagsapit ng end of 2025, ang desalination ay inaasahang sasaklaw na sa pagitan ng 60 hanggang 85% ng kabuuang water supply ng bansa. Kasabay nito, bumuo ang Israel ng pinaka-advanced wastewater recycling system sa mundo. Mahigit 90% ng nagamit na tubig ay nililinis, tinatrato at muling ginagamit lalo na para sa irrigation ng mga taniman. Ang mga pasilidad tulad ng Shafdan ay nagsusupply ng humigit kumulang 140 million cubic meters ng tubig kada taon papunta sa Negev. Dahil dito ang disyerto ay nagsimulang tumanggap ng tubig, hindi pa bigla-bigla, kundi tuloy-tuloy, kontrolado at eksakto. Ang ikalawang mahalagang inobasyon ay ang drip irrigation. Ito ay binuo noong 1950s ni Simcha Blas at kalaunan ay ginawang komersyal ng kumpanyang Netafim. Sa sistemang ito, ang tubig ay direktang ibinibigay sa ugat ng halaman, kaya halos walang nasasayang sa evaporation. Ang resulta, water savings na umaabot sa pagitan ng 70 hanggang 90% kumpara sa tradisyonal na irrigation. Sa kasalukuyan, ginagamit na ang teknolohiyang ito sa mahigit 100 countries sa buong mundo. Dagdag pa rito ang paggamit ng mga pananim na kayang mabuhay sa maalat na lupa, climate-controlled greenhouses, hydroponics, at automated control systems na gumagamit ng sensors at data analysis. Hindi pinalitan ang lupa ng disyerto. Sa halip ito ay inayos at pinaganda sa pamamagitan ng tamang fertilization, pagdaragdag ng organic matter, at soil stabilization. Sa ngayon, ang Negev at ang Araba Valley ay nagpo-produce ng tomatoes, peppers, dates, avocados, strawberries, vineyards, at iba pang export quality crops. Ang agriculture sa disyerto ay hindi lang simbolo, ito ay bumubuo ng billions sa economic value at nagsusuporta ng matatag na mga komunidad. At tuwing spring, pagkatapos ng seasonal rains, malalawak na bahagi ng Negev ay natatakpan ng wildflowers, kasama ang mga pulang anemones. Isang view na literal na nagpapaalala sa mga salitang blossom like the rose. Ang disyerto ay hindi nawala, pero hindi na rin ito baog. Ito ay hindi pa ang huling katuparan. Ito ay isang palatandaan. Ang parehong Diyos na nagpapabukadkad ng buhangin ay siya ring tumutupad ng kanyang mga pangako. May eksaktong timing sa kasaysayan. Habang nagiging luntian ng disyerto, patuloy ding sumusulong ang propesiya. Prophecy number 2, Israel restored as a nation. Ang ikalawang propesiya ay makikita sa biglaang muling paglitaw ng Israel bilang isang soberanong bansa at sa patuloy nitong pananatili sa kabila ng walang tigil na tunggalian. Hindi inilarawan ni Isaiah ang isang bansang dahan-dahang mabubuo sa pamamagitan ng normal na politika o mahabang ebolusyon. Ang nakita niya ay isang biglaan at walang kapantay na pangyayari. Isang bagay na sisira sa karaniwang pattern ng pagbuo ng mga bansa sa kasaysayan. Isang kaganapang walang historical precedent. Malinaw ang sinabi ni Isaiah sa Isaiah chapter 66 verse 8. Who has heard such a thing? Who has seen such things? Shall the earth be made to give birth in one day? Or shall a nation be born at once? For as soon as Zion was in labor, she gave birth to her children. Diretsahan ng mensahe. Ipinapakita ng teksto kung gaano kahindi pangkaraniwan ang mangyayaring ito. Ayon kay Isaiah, ang isang bansa ay isilang sa iisang araw. Agad, malinaw, at hayagang makikita. Hindi dahan-dahan, hindi paunti-unti, kundi isang tiyak na kaganapan sa kasaysayan. May eksaktong katumbas ito sa totoong buhay. Noong May 14, 1948, idineklara ang Israel bilang isang soberanong estado sa loob ng iisang araw. Sa pamamagitan ng isang formal na deklarasyon, agad na naitatag ang pamahalaan, legal authority at buong istruktura ng estado. Pagkatapos ng halos 2,000 years na wala bilang bansa, walang ibang modernong estado ang muling isinilang sa ganitong paraan. Ang pagbabalik ng Israel bilang isang bansa ay hindi nangyari ng lihim. Ito ay nakita, pinagtalunan at kinilala sa international stage. Hindi lang ito naganap sa loob ng lupain ng Israel. Naganap ito sa harap ng mga bansa, eksakto tulad ng inilarawan ni Isaiah. Sa Isaiah chapter 11 verse 12, sinabi, He will raise a banner for the nations, and assemble the outcasts of Israel, and gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth. Ang salitang banner ay nangangahulugan ng publikong pagpapakita. Hindi ito lihim. Ito ay bukas sa paghusga at pagkilala ng buong mundo. Noong Nobyembre 1947, inaprubahan ng United Nations ang Resolution 181 na mas kilala bilang Partition Plan.
Sa modernong legal framework, ito ang unang pagkakataon na kinilala ng mga bansa ang karapatan ng Jewish people na magtatag ng isang soberanong estado sa kanilang ancestral land. Walang ibang bayan na nagkalat sa mundo sa loob ng maraming siglo ang nakatanggap ng ganitong kolektibong pagkilala mula sa mga bansa. At mahalaga ang konteksto nito. Sa panahong iyon, hindi pa umiiral ang Israel bilang estado. Wala pa itong regular na hukbo. Wala pa itong ganap na kontrol sa teritoryo. Pero sa kabila nito, pinagdebatehan ng mga bansa ang karapatan nitong umiral. Ang propesiya ay sumusulong hindi lang sa Biblia kundi pati sa international law. Nang ideklara ng Israel ang kalayaan nito noong May 14, 1948, agad ang international recognition. Kinilala ng United States ang bagong estado ilang minuto lamang matapos ang deklarasyon, ayon kay President Harry Truman. Sa kauna-unahang pagkakataon mula pa sa Roman period, isang world power ang opisyal na kumilala sa Israel bilang isang soberanong bansa. Hindi ito tinanggap ng lahat. May mga bansang tumutol, may mga nag-aalinlangan. Pero kahit ganoon, ang bansa ay isinilang sa harap ng buong mundo. Sa gitna ng mga boto, debate at tensyon, eksakto gaya ng sinabi ni Isaiah. May isa pang mahalagang bahagi sa pagbabalik ng bansang ito, Jerusalem. Sa United Nations Plan ng 1947, ang lungsod ay hindi ibinigay sa Jewish state at hindi rin sa Arab state. Ito ay itinakdang corpus separatum, isang international city na may espesyal na pamamahala. Sa pananaw ng propesiya, napakahalaga ng detalyeng ito. Hindi pa ganap na naibalik ang Jerusalem noong 1948. Sa loob ng first 19 years ng modernong Israel, ang lungsod ay nanatiling hati. Ang West Jerusalem ay nasa ilalim ng kontrol ng Israel. Ang East Jerusalem, kasama ang Old City, ay nasa ilalim ng pamumuno ng Jordan. Limitado rin ang access ng mga Hudyo sa kanilang mga holy sites. Ipinanganak na ang bansa, pero ang historical capital nito ay hindi pa buo. Pinatutunayan nito ang isang mahalagang prinsipyo. Ang propesiya ay hindi laging sabay-sabay natutupad. Ito ay dahan-dahang sumusulong, hakbang-hakbang. Hindi inihayag ni Isaiah ang isang biglaang at kumpletong katuparan, kundi isang progressive fulfillment. At ang susunod na malaking turning point ay dumating noong June 1967 sa panahon ng Six-Day War. At doon magsisimulang magbago ang kwento ng Jerusalem. Sa isang digmaan na literal na nagbanta sa mismong pag-iral ng estado, nakuha ng Israel ang East Jerusalem. Sa kauna-unahang pagkakataon mula pa noong year 70, ang Old City ay muling napasa ilalim sa Jewish Authority. Ang pangyayaring ito ay may malalim na epekto. Hindi lang sa politika, kundi pati sa propesiya at simbolismo. Ang Jerusalem ay tumigil na bilang isang lungsod na pinamamahalaan ng international authority. Sa halip, ito ay napailalim sa kontrol ng naibalik na estado ng Israel. At ang pangyayaring ito ay tumutugma sa isa pang pahayag ni Isaiah tungkol sa pag-iingat sa bansa. Sa Isaiah chapter 54 verse 17 sinabi, No weapon formed against you shall prosper. Makikita sa modern history na agad inatake ang Israel pagkatapos nitong isilang. Ang pagiging lehitimo nito ay paulit-ulit na kinuwestiyon at pinagtalunan sa mga international forum. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, nanatili ang bansa. Dito nagiging malinaw ang prophetic pattern. Una, inaanunsyo ang bansa. Sunod, kinikilala ito sa harap ng mga bansa. Pagkatapos, inaatake ito. At sa huli, pinatatatag ito pati na sa usapin ng Jerusalem. Ang bawat yugto ay naganap sa ilalim ng mata ng buong mundo. Hindi nagsalita si Isaiah tungkol sa isang lihim o tahimik na pagbabalik. Ang inilarawan niya ay isang bansang itinaas sa harap ng mga bansa. Pinagtalunan, kinuwestiyon, ngunit sa huli ay naitatag. Prophecy number 3, the Jews return to their land. Ang ikatlong propesiya ay tungkol sa isang tunay, kolektibo at pisikal na pagbabalik. Ang kakaiba rito, binigkas ito ni Isaiah noong umiiral pa ang Israel bilang bansa. Hindi lang niya inihula ang pagbabalik. Sa mismong pahayag niya, ipinahiwatig na magkakaroon muna ng pagkalat. Ibig sabihin, nakita ng propeta ang buong ikot ng kasaysayan. Pagpapaalis, pagkakalat sa buong mundo at ang pagbabalik. Sa Isaiah chapter 11 verses 11 and 12, sinabi, It shall come to pass in that day that the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people who are left from Assyria and Egypt, from Pathros and Cush, from Elam and Shinar, from Hamath and the coastlands of the sea. He will raise a banner for the nations and assemble the outcasts of Israel and gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth.
Sa loob ng halos 2,000 years, ang pagkalat na ito ay naging realidad ng kasaysayan. Matapos wasakin ng Rome ang Jerusalem noong year 70 at pagkatapos ng Bar Kokhba Revolt noong 2nd century, ang mga Hudyo ay malawakang pinalayas mula sa Judea. Mula noon nagtayo sila ng mga komunidad sa Europe, North Africa, Middle East, Asia at kalaunan sa Amerikas. Sa pananaw ng history, ang isang bayan na walang sariling lupain, walang soberanya at walang aktibong wika ay karaniwang naglalaho sa loob ng ilang henerasyon. Pero hindi iyon ang nangyari sa Jewish people. Pinanatili nila ang kanilang identidad, pananampalataya, alaala ng lupain at ang pag-asang makabalik. Ang pag-asang ito ay paulit-ulit na binabanggit sa kanilang liturgy at tradisyon. Ang malaking pagbabago ay dumating noong 20th century. Noong May 14, 1948, idineklara ang modern state of Israel. Pero ang katuparan ng propesiya ay hindi nagtatapos sa pagtatatag ng estado. Ang sentro ng propesiya ay ang pagbabalik ng mga tao, hindi lang ang pagkakaroon ng gobyerno. Noong 1950, ipinatupad ng Israel ang Law of Return, isang pangyayaring walang kapantay sa modern history. Sa batas na ito itinatag na bawat Hudyo, anuman ang bansang pinanggalingan, ay may automatic right na bumalik at manirahan sa lupain ng Israel. Walang ibang bayan sa kasaysayan ang nagpatupad ng batas para sa global return ng isang diaspora na libu-libong taon nang hiwalay sa kanilang ancestral land. At dito muling umusad ang propesiya, hindi sa salita, kundi sa mismong galaw ng kasaysayan. Ang legal na balangkas na ito ang nagbigay daan para maipatupad ng sistematiko ang pagbabalik. Sa tulong ng Jewish Agency at iba pang institusyon, isinagawa ang rescue operations, airlifts, social absorption at resettlement programs. Pinag-isa ang mga komunidad na may magkakaibang kultura, wika at pinanggalingan, isang bagay na bihirang mangyari sa kasaysayan. Ang pagbabalik ay naganap sa sunod-sunod na alon, lalo na mula sa mga Arab at Muslim countries. Sa pagitan ng 1948 at 1970, hundreds of thousands ng mga Hudyo ang pinalayas o napilitang iwan ang kanilang mga tahanan mula sa Yemen, Iraq, Morocco, Egypt at iba pang mga bansa. Sa loob lamang ng ilang taon, buong komunidad ang naglaho sa mga bansang iyon at muling nanirahan sa Israel. Pagkaraan ng ilang dekada, may panibagong yugto ng katuparan ang nagbukas. Nang bumagsak ang Soviet Union, nagsimula ang isang bagong alon ng pagbabalik. Sa pagitan ng late 1980s at early 21st century, mahigit 1 million na mga Hudyo ang lumipat mula sa Russia, Ukraine at Eastern Europe patungong Israel. Ang paggalaw na ito ay permanenteng nagbago sa demography, ekonomiya at social structure ng bansa. Kasama rin dito ang patuloy na pagbabalik mula sa Western Europe, Latin America, United States at France, lalo na sa mga panahong may tumataas na anti-Semitism, political instability o social crisis. Mahalagang tandaan ito. Ang pagbabalik ay hindi tapos na pangyayari. Ito ay patuloy na proseso. Hanggang sa kasalukuyan, mahigit 3.2 milyon na mga Hudyo ang nakabalik sa Israel sa pamamagitan ng formal na aliyah processes mula noong 1948. Bilang resulta, ang Jewish population sa Israel ngayon ay lumampas na sa 7 million people. Muli, ang lupain ng Israel ang naging pinakamalaking sentro ng Jewish population sa buong mundo. Isang bagay na hindi nangyari mula pa noong biblical antiquity. Napakahalaga ng detalyeng ito. Sa loob ng halos 2 milenya, ang karamihan ng Jewish people ay nanirahan sa labas ng kanilang lupain. Ngayon sa kauna-unahang pagkakataon mula sa Roman period, ang pinakamalaking konsentrasyon ng mga Hudyo sa planeta ay nasa Israel na muli. At hindi ito dahil sa karaniwang economic migration, kundi dahil sa identity-based return sa isang tiyak at makasaysayang lupain. Inasahan din ni Isaiah na ang pagbabalik na ito ay hindi magiging tahimik at hindi walang tutol. Sa Isaiah chapter 43 verses 5 and 6 sinabi, Fear not, for I am with you. I will bring your descendants from the east and gather you from the west. I will say to the north, give them up, and to the south, do not keep them back. Bring my sons from afar and my daughters from the ends of the earth. Pinatutunayan ng modern history na ang pagbabalik ay naganap sa gitna ng mga digmaan, banta, humanitarian crisis at tuloy-tuloy na international pressure. At dahil dito, lalo pang naging makabuluhan ang katuparan nito. Sa pananaw ng propesiya, ang pagbabalik ng Jewish people ay hindi ang wakas ng kasaysayan. Ito ay ang pagbabalik ng entablado kung saan maisa sa katuparan ang iba pang mga pangyayaring inihayag ng mga propeta. Una, bumalik ang mga tao.
Sunod tumugon ang lupain at pagkatapos muling umandar ang prophetic clock. Hindi binanggit ni Isaiah ang airplanes, batas o ahensya. Ang inilalarawan niya ay ang resulta. Ipinakita ng kasaysayan ang mga paraan. Inihayag ng propesiya ang kahihinatnan. Ang mga tao ay bumalik, hindi mula sa iisang lugar, kundi mula sa mga dulo ng mundo. Hindi sa iisang sandali, kundi paunti-unti, eksakto gaya ng sinabi. Prophecy number 4, Moral Decay, Calling Good Evil. Hindi nagtatapos ang mensahe ni Isaiah sa pagbabalik ng lupain at ng mga tao. May isa pa siyang inihayag, isang malalim na pagbabago sa moral na kaayusan ng sangkatauhan. Hindi lang niya tinukoy ang personal na kasalanan. Ang inilalarawan niya ay isang kolektibong pagbagsak ng moral na pag-unawa, isang sistematikong pagbaligtad ng tama at mali. Sa Isaiah chapter 5 verse 20 sinabi, Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Hindi ito simpleng pagtuligsa sa hiwa-hiwalay na kasalanan. Ito ay pagtuligsa sa isang buong kultura na nawalan ng kakayahang makilala ang tama at mali. Ibinigay ni Isaiah ang babalang ito sa panahon ng material prosperity, ngunit spiritual decay. Ang Juda noon ay may mga religious, political at social systems na pinapaliwanag ang kawalang katarungan at ginagawang normal ang kasalanan. Ang bigat ng teksto ay hindi dahil may umiiral na kasamaan, kundi dahil binabago ang kahulugan nito. Ang problema ay hindi lang umiiral ang masama. Ang mas malala, idinideklarang mabuti ang masama. At dito nagsisimula ang proseso na inilarawan ni Isaiah. Binabago ang wika at sa huli muling hinuhubog ang kolektibong konsensya ng tao. Ang dating itinuturing na mali ay ipinapakita ngayon bilang isang karapatan. Ang dating itinuturing na kabutihan ay tinatawanan at tinatawag na pang-aapi. Hindi sinasabi ng propesiya na nagkamali lang ang mga tao dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ang inilalarawan nito ay sadyang pagpapalit ng mga halaga. Sa makabagong mundo, mas tumindi ang ganitong pattern. Ang mga moral na pundasyong sa loob ng maraming siglo ay humubog sa mga lipunan, kanluran man o silangan, ay unti-unting napalitan ng radical ethical relativism. Ang katotohanan ay hindi na itinuturing na objective. Ang moralidad ay hindi na nakaugat sa mas mataas na pamantayan. Ang tama at mali ay hindi na hinuhusgahan batay sa prinsipyo, kundi batay sa cultural consensus. At ito mismo ang nakita ni Isaiah. May nakakabahalang linaw. Ayon sa kanya, nagsisimula ang moral inversion sa wika. Ang mapanirang asal ay pinapalambot gamit ang mga euphemism. Ang moral correction ay tinatawag na intolerance. Ang disiplina ay binabansagan bilang oppression. Nauunawaan ni Isaiah ang isang mahalagang prinsipyo. Kapag nagbago ang wika, nagbabago ang konsensya. At kapag nagbago ang konsensya, bumabagsak ang lipunan. Hindi inilalarawan ng propeta ang pagbagsak na ito bilang simpleng cultural shift. Ipinapakita niya ito bilang paunang senyales ng paghuhukom. Sa parehong kabanata, ikinokonekta ni Isaiah ang moral inversion sa pagkawala ng social stability, pagdami ng injustice, at pagbagsak ng mga human systems. Ang isang lipunang hindi na marunong kumilala ng tama at mali ay hindi kayang panatilihin ang sarili nito. Maraming biblical interpreters ang naniniwala na lalo pang tumitindi ang propesiyang ito habang papalapit ang huling yugto ng kasaysayan. Kapansin-pansin ang paralel. Habang ibinabalik ng Diyos ang kanyang layunin, ang mundo naman ay lumalayo sa mga pundasyon nito. Hindi ito aksidente. Ito ay prophetic contrast. Hindi sinabi ni Isaiah na tuloy-tuloy ang moral progress ng sangkatauhan. Ang inihayag niya ay isang malalim na ethical crisis at mahalagang maunawaan ito. Ang moral decay ay hindi sumisira sa propesiya. Sa halip, pinatutunayan nito ang propesiya. Kapag ang mabuti ay inuusig at ang masama ay ipinagdiriwang, aktibo ang prophetic senaryo. Nagbabala si Isaiah na darating ang panahong mawawala sa sangkatauhan ng pakiramdam kung ano ang tama. Ang panahong iyon ay hindi haka-haka. Ito ay nakikita at nararanasan. Ang moral inversion ay hindi lang tanda ng pagkabulok. Ito ay isang prophetic sign. Prophecy number 5, Human Arrogance and the Collapse of Systems. Nagbabala si Isaiah na bago ang huling kinalabasan ng kasaysayan, ang sangkatauhan ay papasok sa isang yugto ng matinding kumpiyansa sa sarili. Hindi ito simpleng yabang ng individual. Hindi rin ito hiwalay na ugali ng iilang tao. Ito ay kolektibong pagmamataas, nakapaloob sa mga political systems, economic structures, technological frameworks at cultural institutions.
mga sistemang sadyang gumagana na parang hindi kailangan ng Diyos. Inilagay ni Isaiah ang babalang ito sa mas malawak na konsepto ng The Day of the Lord. Hindi ito isang solong pangyayari, kundi isang panahon kung saan hinaharap ng Diyos ang self-sufficiency ng tao. Sa loob ng balangkas na ito, sinabi ng propeta na ang kayabangan ng tao ay ibababa at ang lahat ng ipinapakitang matatag, ligtas at hindi matitinag ay ilalantad ang tunay nitong kahinaan. Sa Isaiah chapter 2 verses 11 and 12 sinabi, The lofty looks of man shall be humbled, the haughtiness of men shall be bowed down, and the Lord alone shall be exalted in that day. For the day of the Lord of hosts shall come upon everything proud and lofty, upon everything lifted up, and it shall be brought low. Hindi tumutukoy ang wika ng teksto sa iilang tao lamang. Ang tinutukoy dito ay buong mga istruktura ng sangkatauhan. Binanggit ni Isaiah ang fortified cities, matataas na tore, systems of defense, at mga simbolo ng kapangyarihan. Lahat ng ito ay representasyon ng isang sibilisasyong nagtitiwala sa sariling kakayahan, sa kontrol, seguridad, at paniniwalang permanente ito. Malinaw ang mensahe. Kapag ginawang absolute ng sangkatauhan ang sarili nitong mga tagumpay, ang mismong mga tagumpay na iyon ang nagiging dahilan ng pagbagsak. At kung titingnan ng kasaysayan, paulit-ulit na itong nangyari. Mga imperyong tila hindi kailanman mawawasak, bigla na lang bumagsak ng walang babala. At dito muling umaalingaw-ngaw ang babala ni Isaiah, hindi bilang alaala ng nakaraan, kundi bilang salamin ng kasalukuyan. Ang mga economic systems na dati ay itinuturing na matibay ay unti-unting nagpakita ng malalim na kahinaan. Ang mga institusyong dinisenyo para magbigay ng stability ay naglantad ng internal corruption, moral disorder at pagkawala ng legitimacy. Hindi inilalarawan ni Isaiah ang mga pagbagsak na ito bilang aksidente. Para sa kanya, ito ay hindi maiiwasang bunga ng matagal na pagmamataas. Sa makabagong panahon, mas nagiging malinaw ang eksenang ito. Naabot na ng sangkatauhan ang hindi pa nararating na antas ng teknolohiya at organisasyon. Pero kasabay ng pag-unlad na ito ay ang sistematikong pag-alis sa Diyos mula sa public thought, ethics at decision making. Hindi hayagang sinasabi ng modernong mundo na wala ang Diyos. Ang ginagawa nito, kumilos na parang hindi siya kailangan. At eksakto ito ang mundong nakita ni Isaiah. Mataas ang antas ng development, punong-puno ng kumpiyansa sa sarili, pero walang laman sa espiritual. Sa ganitong konteksto, malinaw ang babala ng propeta. Ang pagmamataas ay hindi kayang tumagal magpakailanman. Ang mga human systems, kahit gaano pa kasopistikado, ay may dalang binhi ng sariling pagbagsak kapag itinayo ng hiwalay sa divine order. Hindi sinasabi ng propesiya na masama ang progress. Ang sinasabi nito, ang progress na walang humility ay nagiging mapanira. Kapag ang pag-angat ng tao ang pumalit sa pag-asa sa Diyos, ang tila matatag ay nagiging tunay na marupok. Ang mukhang solid ay unti-unting nabubunyag na fragile. Sa pananaw ni Isaiah, ang prosesong ito ay hindi biglaan at hindi magulo. Ito ay dahan-dahan na iipon sa paglipas ng panahon at malinaw na makikita. Lumalaki ang pagmamataas, nai-strain ang mga sistema, nagiging normal ang injustice, at sa huli, ang pagbagsak ay hindi na sorpresa, kundi isang inaasahang resulta. Eksaktong tumutugma ito sa kasalukuyang global senaryo. Ang pagtaas ng kumpiyansa ng sangkatauhan ay umabot sa historical levels habang ang mga istrukturang sumusuporta sa sibilisasyon ay nagpapakita ng malinaw na pagkapudpod. Hindi inilalarawan ni Isaiah ang wakas bilang isang hiwalay na pangyayari. Ito ay natural na dulo ng isang mahabang landas ng self-sufficiency. Diretso at malinaw ang mensahe ng propeta. Ang problema ay hindi kakayahan ng tao. Ang problema ay ang pag-angkin ng ganap na autonomiya. Kapag inilagay ng sangkatauhan ang sarili sa sentro, nawawala sa ayos ang mga sistema. Kapag inalis ang Diyos, ang pagbagsak ay hindi na posibilidad kundi katiyakan. Ayon kay Isaiah, sa gitna ng pagbagsak ng mga mapagmataas, iisa lamang ang nananatiling hindi matitinag. Ang Panginoon ay itinatampok hindi dahil arbitraryo siyang sumisira, kundi dahil ipinapakita niya na ang bawat human construction na hindi siya isinama ay walang eternal foundation.